pagpasensyahan nyo na yung PowerPoint ko ngayon dahil hindi ko siya, parang, yun nga, hindi ko natapos. Pero ito na yung mga alam ko talaga na naiisip ko itong linggo na to. Kaya kinompile ko na lang siya. Tapos, kasi hindi na ako gumamit ng mga parang live application o kaya commentary. Ang inisip ko na lang kung ano na lang yung mga natandaan ko. Diba? So ngayon, para tayo magsa-Sunday school sa lesson natin ngayon. Pero, yun nga, ang title na lang nito ay Fire in the Bible. Sabi nyo nga, Fire in the Bible. Yan. Tapos sa Bible nga, mababasa nyo na ang Diyos natin is a consuming fire. Ngayon, ano ang ibig sabihin yan? Nakakatuwa kasi, di ba, nung nakaraan, ang verse natin ay Hebrews 12:28-29. It speaks about foundation, di ba? Tapos natutuwa rin ako kasi same lang din na verse yung pinanggalingan nito. Sa Hebrews 12:28-29, sabi, "Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire." Diba? So, makikita mo dyan na ang Diyos, fire talaga siya. Diba? Meaning to say, pag sinabing fire, diba, hindi malapitan, diba, talagang kung ano yung ibato mo, matutupok talaga, diba, walang, parang filthiness o walang karumihan dun sa apoy na yon, diba? Kasi, bawat pumupunta nga dun ay natutupok. And, naalala ko yung mga verses na tulad ng hindi mo daw pwedeng makita ang Diyos, 'di ba? Face to face. Bakit? Kasi pwede kang mamatay, 'di ba? So yan yung mga halimbawa ng ibig sabihin ng our God is a consuming fire. Tas meron ka ring mababasa nga sa Exodus ba o Leviticus na dahil consuming fire siya, God is a jealous God din. So meaning to say, hindi ka pwedeng magkaroon ng Diyos maliban sa Kanya. Hindi ka pwedeng magkaroon ng idols maliban sa Kanya, di ba? Siya lang talaga. Okay? And ngayon, isasabihin ko sa inyo, ano yung mga fire na nakita natin sa Bible, tapos ano ang ibig sabihin o pinaparating nito sa mga buhay natin. Una, kinategorize ko to bilang fire from the beginning. Ano yung mga fire na makikita nyo sa Bible o sa mga simula? Una, syempre, yung fire na makikita mo is nung nag-create ang Diyos, di ba, ng liwanag sa pamamagitan din ng mga araw. And actually, di ba, kapag nag-aral kayo ng science, ang araw naman talaga ay talagang fire siya. Fireball, kung tutuusin, di ba? And ma-amaze ka, bakit? Kasi kahit fireball siya, ma-amaze ka bakit hindi nauubusan ng apoy. Diba? Parang mapapaisip ka, ilan kayang gasolina ang meron sa, diba, sa araw, bakit hindi nauubusan ng apoy? Diba? And dyan ka na nga ma-amaze na God is an amazing God and indescribable God kasi kaya niyang gawin ang lahat. And in fact, yung mga star na akala natin, twinkle, twinkle, little star lang, diba, is actually mga kasize yan o mas malalaki pa nga, diba, sa sun natin ngayon. And kaya lang siya malapit, kaya lang siya talagang kitang-kita is dahil nga malapit siya. Pero kung tutuusin, mas marami pang mas malalaki kaysa sa kanya, mas bright kaysa sa kanya, 'di ba? And yun nga, yan yung makikita natin sa fire, unang fire na yan. Pangalawang fire is yung naalala niyo yung flaming sword na nilagay ng Diyos sa Garden of Eden, 'di ba? Para hindi na makapasok si Eva at saka si Adan dahil nagkasala sila. Yung flaming fire na yan ay dalawa ang purpose. That is to prohibit and to protect. Again, prohibit and protect. Ibig sabihin ng prohibit, pagbawalan, 'di ba? Kaya hanggang ngayon, bakit wala pa ring makakita ng Garden of Eden? Kasi yan, talagang ginwardyahan yan ng Panginoon. Kaya walang nakakakita dyan. And at the same time, merong flaming sword na palipad-lipad. Gumaganon nga daw, di ba? Doon, para walang makapasok. And to protect naman, to protect saan? Kasi kailangan hindi na makapasok doon si Eva at Adan, di ba? Para hindi na nila makain yung tree of life. Kasi pag nakain nila yon, anong ibig sabihin nun? Forever na silang makasalanan. Pinlano na kasi ng Diyos, di ba? Ang lahat-lahat, di ba? Na dahil nagkasala si Eva at Adan, paplanuhin ko na isang araw, dadating ang anak ko para gumawa ng atonement, ng sacrifice para sa kanila, para maligtas ang sangkatauhan. Amen? Kaya iyon,
ang ibig sabihin ng message na yan, yung flaming sword. Pangalawa naman is yung burning bush. Diba? Saan tayo makakakita ulit ng apoy? Dun sa burning bush. Ito naman, mababasa nyo naman ito, diba? Nung time na si Moses ay tinawag na ng Diyos. Actually, merong mga haka-haka, diba? Yung mga theologian, o kahit nga si Catherine Coleman tungkol dyan, na yung burning bush talaga na yan ay maraming nakakita daw. Maraming mga nakakita dyan. Pero si Moses lang ang nagtangkang lumapit. Diba? And ang lesson sa kwento na yan, diba, na there are times tumatawag na ang Diyos. Diba? Tinatawag na tayo ng Diyos. Kaso, it's up to us kung tayo ba ay lalapit o hindi. Diba? Tayo ba ay magre-respond o hindi. And dyan mo makikita na faithful ang Diyos kasi magmula nung pinakitaan ng Diyos, si Moses, diba? Tinawag siya. Hanggang sa dulo ng buhay ni Moses, kinasama siya. Diba? Kaya nga yung burning bush na yan, napunta yan sa puso actually, diba, ni Moses. Na hanggang paglaki niya o pagtanda niya, nagbe-burn pa rin yon. Yung pagkatawag na yon sa kanya. Amen? Kaya tayo minsan, kapag tayo nakakakita rin tayo ng burning bush sa buhay natin, o yung fire of calling sa buhay natin, sana dumating yung time na kung nagbe-burn yan umpisa, hanggang dulo, mag-burn pa rin yan sa'yo. Amen? Kaya nakakatawa yung kanta natin, di ba? Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Di ba? Talagang ibig sabihin nun? Yung ayaw lang namin na parang lighter lang ng flame. Gusto namin mag-burn, di ba? Talagang mag-apoy. Yan ang gusto natin, dapat na mangyari sa mga buhay natin. Na kung bata ka, di ba, na on fire ka hanggang pagtanda mo, on fire ka. Amen? Amen. Okay? Tapos sunod naman na fire ay pillar of fire. Yan. At ito naman, makikita ito sa kwento ng mga Israelita nung umalis sila sa Egypt, di ba? Ginabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pillar of fire by night, pillar of clouds by day. Pag-araw, clouds, pillar of clouds. Siyempre, tatakip yon sa araw o kaya naman para may lilim sila. Samantalang pillar of fire naman para may meralco sila. 'Di ba? Meron silang ilaw habang naglalakad. At yung pillar of cloud na yon or pillar of fire, humihinto yon kapag pinahinto sila ng Panginoon, tas umaandar din yon amazingly. 'Di ba? Kapag pinapaandar din sila ng Panginoon. Ngayon, ano ang mensahe na hinahatid dyan? Na kapag ikaw, nag-start ka ng Christian life mo sa Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, all throughout, gagabayan ka niya. Amen? Kaya wag mong isipin na, tinanggap ko lang naman si Jesus. Hindi ko alam, paano ako magbabago? Hindi. Bakit? Kasi kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, whether good or bad ng situation ng buhay mo or circumstances, kasama mo siya. Amen? Kasama mo siya nung 75 ang grade mo sa math. Kasama mo rin siya kung 95 ang grade mo sa math. Amen? Kasama mo siya nung naging successful ka, pero kasama mo rin siya nung nag-fail ka minsan. Amen? Kasama mo siya nung wala kang kaibigan, pero kasama mo rin siya nung kahit marami ka ng kaibigan. Amen? Kasama mo siya nung marami kang pera, pero mas kasama mo siya at mas ramdam na ramdam ang presensya niya nung wala kang pera. 'Di ba? Mas ramdam na, oh Lord! 'Di ba? Kaya dito natin makikita na ang mensahe ng Diyos, gagabayan ka niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagabayan ka niya. Diba? Kaya wag tayong matatakot. And also, ano pang mga makikita natin na fire sa Bible? Yung mga fire of sacrifice. Eh, naalala nyo tuwing nagsasacrifice, di ba? Laging may fire. Halimbawa, si Abraham, nung isa-sacrifice niya si Isaac, ano ang sabi ng Bible na nadala ni Abraham? Wood, tsaka fire. Di ba? Kasi every time na magsasacrifice ka, kailangan talaga may fire, may apoy. Okay, pangalawa naman, next naman na sample dyan, yung kay Solomon. Yan, naalala niyo yung kay Solomon na nung nag-offer na siya ng maraming mga hayop, merong bumaba na fire dun sa sacrifice niya. And ito, wala ring makakalimot nito, yung fire
na bumaba nung si Elijah ay nakikipag-compete sa mga propeta ni Baal. 'Di ba? Kaya diyan natin na kumbaga narinig yung where is the Lord God of Elijah? Parang ganon. He that answers by fire is God, 'di ba? Siyang sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang Diyos, 'di ba? And diyan matatandaan natin at ang mensahe na pinaparating niyan na every time daw na nagsasacrifice tayo, kailangan may fire. Pero vice versa, na kailangan naman daw kung gusto din daw natin ng fire, kailangan may isacrifice tayo. 'Di ba? Meron akong preacher noon, hindi niya daw maramdaman yung presence ni Lord every time na nagpe-pray siya. Every time na nagpe-pray siya, parang wala lang, parang routine lang, tradition lang yung ginagawa niya. Then all of a sudden, parang minob siya ng Holy Spirit na parang sinabi sa kanya, alam mo bakit hindi mo nararamdaman yung fire ng Holy presence or spirit ko? Kasi wala ka ng sacrifice na ginagawa. Kaya ang ginawa nitong tao na to, nung preacher na to, ay kumbaga parang kumuha siya ng extra dollars sa kanyang pocket na hindi niya pa nagagawa mula noon. Then, binigay niya sa offering bag. Then, alam niyo ba, all of a sudden, nung binigay niya mismo sa offering bag na yon sa church and sa Panginoon, di ba, bumuhos yung fire sa kanya. Naging on fire na Christian siya. Talagang yung prayer life niya, became never, kumbaga parang hindi na naging, same again. Hindi na naging kagaya ng dati. Di ba? So, ibig sabihin, every time na nagsasacrifice pala tayo, may fire. Nagiging on fire ka. Amen? Kaya yung halimbawa, yung mga sakripisyo natin sa pagbibigay, sa paghayo, sa mga paglalakad para sa Panginoon, 'di ba? Yung sa pagmamahal sa mga tao, 'di ba? Lalong-lalo na kung hindi ka mahal-mahal, diyan pala dumadating yung fire ng Panginoon. Amen. Amen, 'di ba? And lagi mong tatandaan, pag dumating sa iyo ang fire ng Panginoon, ilagi mo na, i-maintain mo na. Okay? So, sabihin mo nga sa katabi mo, fire. Ayan. Tapos sunod naman, na fire ay yung chariots of fire. Ayan. Chariots of fire. Ito naman, yung naalala niyo si Elijah, nung nagkaroon siya ng sariling rapture, social siya. Di ba? Bakit? Sinundo siya ng Panginoon sa pamamagitan ng chariots of fire. Diba? Imagine niyo, buksan niyo ang inyong imahinasyon. Di ba? Karwahe, pero fire. Wow! Una, di ba, burning bush, puno, pero hindi natutupok yung puno. Yan din, chariot, pero hindi rin natutupok. Chariots of fire. Yan. So, ano ibig sabihin naman yan? Na ito, na lahat ng mga tao na naglilingkod sa Diyos, lalong-lalo na, kumbaga parang kumbaga kung faithful ka, may sundo ka. May sundo ka. Hindi, faithful si Lord, na susunduin ka rin, di ba? Hindi, I mean, gagabayan ka niya, parang yung sinasabi sa Psalms, di ba? Na even sa hanggang kamatayan, gagabayan ka ng Panginoon. Pero yun nga, tayo naman, rapture or death, alam natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Di ba? And kapag alam ng Panginoon, di ba, natapos ka na sa mission mo, di ba, ayan na, nagawa mo na ang lahat-lahat, ayan na, dyan niya na ikaw susunduin. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba? So, ayan. Gusto mo, social ka, chariots of fire. Di ba? Pero yun nga, yun ang ibig sabihin nun. And yun nga, si Lord, kaya niyang gumawa ng mga bagay na kakaiba, di ba? Supernatural. Pangalawa naman na category, una, yung fire from the beginning. Sunod naman is yung fire that must be kept burning. Meron ka sa Bible, makikita na sinasabi na klase ng apoy na kailangan naman, panatilihin mo. Sabi mo nga sa sarili mo, panatilihin mo. Ayan. Ano yung mga klase ng fire sa Bible na dapat pinapanatili? Halimbawa nito is yung fire on the altar. Naalala niyo yung sa Leviticus 6:12, the fire on the altar shall be kept burning on it, and it shall not be put out. Ibig sabihin, kailangan wag mawalan ng apoy. Kailangan tuloy-tuloy ang apoy. Kailangan sinusuplayan ang apoy. So ano ang ibig sabihin ng mensahe na yan? Na dapat yung bawat mga altar natin, 'di ba? Mga prayer altar, worship altar, dapat laging on fire. 'Di ba? Dapat araw-araw
pinapasindihan mo yan sa Panginoon, nilalagyan mo ng panggatong, di ba? Nang sa gayon, hindi mawala ang apoy. Amen? At minsan pa nga, sino dito ang nakaramdam o nakaranas na feeling nila dry na dry sila? Ang good news ko sa inyo, kapag feeling mo dry na dry kayo, yan ang pinakamalapit sa apoy ng Diyos. Diba? Yan ang pinakamadaling matupok. Amen? Kaya pansinin nyo, kapag ang kahoy ay wala ng talagang dehydrated na, diba? Talagang tuyot na. Diba? Ang bilis, masunog. O ganun din. Dapat ang faith mo, Lord, feeling ko dry ako ngayon. Diba? Diyan, maniwala ka, manampalataya ka na i-on fire ka ng Panginoon. Darating sa'yo ang apoy ng banal na Espiritu at ang apoy ng presensya niya. Sunod naman, the fire on the lampstand. Yan. So, di ba? Meron din sa tabernacle, temple, di ba? Na dapat laging iniilawan din yon. And yun nga, ang paliwanag dyan, yung kagaya sa atin, di ba? Na dahil tayo ay light of the world, dapat nagliliwanag din tayo. That people may see the works of Jesus, di ba? Sa mga buhay natin. Kasi nga naman, kapag halimbawa pumunta ka sa lugar at wala kang ilaw, ano mangyayari? Madilim. Hindi ka makakakita. Tama. Ha? So, ganun din. Kaya tayo nasa mundo, para nang sa gayon, makita ng mga tao yung gawa ni Jesus sa mga buhay natin. Amen? Ay, may mabait pa pala na tao, kasi ang bait ni Aaron Di ba? Ay, may mapagbigay pa pala na tao, may mapagbigay pala ang Diyos kasi mapagbigay ang Gab Pogi pa yeah, mapagbigay Diba? Ay, may maawain pa pala na tao kasi maawain si Raylin Diba? So, dyan makikita na lahat ng mga attributes, character na hinahanap ng tao sa Diyos o sa tao, makikita through you, sa pamamagitan mo. Amen? Gusto mong maniwala yung mga tao na may mabuting Diyos? Sagot. Maging mabuti ka. Diba? Let your light so shine before men. Amen? Pag may nakasabay ka sa jeep at may umaapaw naman yung pera mo, ilibre mo na. Amen? Nang sa gayon, makita nila buhay ang Diyos. Diba? Kasi hindi mo alam, yung kasabay mo pala yun, nananalangin, Panginoon, makasabay ko po si Tenten para may manlibre po sa akin. O ngayon, kapag talagang ginawa ni Tenten yon, ano sasabihin nun? Answered prayer, buhay ang Diyos, totoo ang Diyos. Diba? Diba? Totoo ang Diyos. Ibig sabihin, yun nga, sa pamamagitan natin, makikita ng mga tao ang mga gawa ng Diyos. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka pa. Ayan. Sunod naman, ito yung wise virgins lamp fire. Ayan. Ano pa yung mga fire na dapat natin ma-keep natin yung burning, mag-alab palalo. Ito yung sample sa Bible, di ba? Sa Matthew 25, yung tungkol sa parable of the wise virgin. Di ba? Actually, 10 sila. 5 ang yung nag-ready, may mga extra oil, kaya naman nag-aapoy pa rin yung kanilang lampara. At yung iba naman, walang extra oil, walang power bank. Diba? Kaya, naubos yung kanilang apoy sa lampara. Ngayon, ano ang mensahe na hinahatid niyan? Na kailangan sa ating takbuhin sa buhay, diba? Talaga namang nakakapagod, diba? Mag-antay. Nakakaantok, mag-antay. Minsan talaga nakakatulog ka. Hindi lang physically, kahit sa Christian life mo rin. Ngayon, ang pinaparating ng mensahe na yan ay dapat lagi tayong nagbabaon ng oil sa mga buhay natin. 'Di ba? Kaya nga may kanta ang mga kids, 'di ba, na ang lalim ng ibig sabihin na ano 'yon? Give me oil in my lamp, keep it burning. Ano sabi doon? Keep it burning till the break of day, 'di ba? Till the break of day. Meaning to say, 'di ba, hanggang dumating si Lord, dapat nagbe-burn ka pa rin. 'Di ba? Hindi yung, 'di ba, pag habang inaantay si Lord, oh Lord, we want to burn. Nung after 10 years, oh Lord, we want to burn. Not just, 'di ba? Dapat kung ano yung pag-burn mo nung una, hanggang ganon sa dulo. And syempre yan, ang mga sinisimbolo niyan, yung pagiging ready natin kay Lord, 'di ba? Yung pagpe-pray natin palagi, 'di
'di ba? Yung pagpapa-anoint natin sa Panginoon, and yun nga, yung wag tayong tutulog-tulog. Kaya sabihin nga natin sa katabi natin, wag tayong tutulog-tulog. Sabi mo, gising! Gising! Ayan, okay? Sunod naman ay, eto, kung meron tayong fire na dapat i-maintain, 'di ba? Meron ding fire to avoid. Ayan, ano ang mga fire na dapat i-avoid natin? Una, yung sinasabi sa Leviticus 10 verse 1 na strange fire. Naalala nyo yung kwento niyan na may gumawa niyan, strange fire, gumawa ng sariling apoy sa pamamagitan ng kanilang parang sariling gawa. Ewan ko kung sarili nilang oil, sarili nilang posporo, sarili nilang cricket or lighter, 'di ba? Pero ang sinasabi diyan ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng strange fire. Meaning to say, kapag naglilingkod kayo, ang mensahe niyan, kapag naglilingkod kayo, do it God's way. Do it in God's will. 'Di ba? Ibig sabihin nun, kapag naglilingkod ka, huwag mong haluan ng mixture o ng kung ano-ano. Kung gold yan, gold lang dapat yan. Kung oil yan, na galing sa Panginoon, oil lang yan. Kung ganito yan, ganyan lang. 'Di ba? Huwag nating hahaluan. Kaya nga 'di ba sabi ni Bishop ngayon, ang fellowship, ano na daw ang nangyayari sa fellowship ngayon ng mga Christian sa buong mundo? Nag-aamoy spaghetti at pineapple juice. 'Di ba? Macaroni. Ayan, macaroni at kung ano-ano pa. Bakit? Kasi hinahaluan ng kung ano-ano. No, dati meron nga sa Amerika, 'di ba? Uso yung mga parang nagse-celebrate sila ng Halloween para lang pumunta yung mga tao sa church. Nagkakaroon sila ng mga egg hunt. Egg hunt sa pag Easter Sunday, 'di ba? Nagpapa-egg hunting sila. Yung parang nagpapauso sila para lang talagang tangkilikin sila. Pero 'di ba, tayo nga ang kini-claim natin, dinideclare natin sa church na ito, sa church natin, 'di ba? The presence of the Lord ay yung attraction, 'di ba? Ang attraction dito ay yung presence ni Lord, 'di ba? Wala nang iba. Hindi ka pumupunta dito dahil, oy, ang sarap ng barbecue doon. 'Di ba? Oy, ang sarap ng lumpiang Shanghai doon. 'Di ba? Una talaga ganun ang mga 'di ba? Mga yung kunwari si Jobert, 'di ba? Una noon, gusto niya kasi yung mga tinapay, ganyan-ganyan. 'Di ba? Pag nagki-care group, 'di ba? Oh, gusto ko po ganyan-ganyan. Pero habang tumatagal ka, wala nang mixture dapat. Dapat si Lord lang. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord lang. Paraan lang ni Lord. 'Di ba? Kaya minsan tayo rin, 'di ba? Yung parang ganon, yung parang kunwari, para mapanatili natin, oy, ligawan ko nga to. Yan, mga mixture na yan. Yung parang hinahaluan mo ng technique mo, ng strategy mo, pero it's time to return to biblical strategy, biblical method. Amen? Diba? Gusto mo mapanalunan? Pray. Gusto mo mapanalunan? Evangelize. Share. I-disciple. Amen? Amen. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Sunod naman na dapat i-avoid is yung fire of judgment. Yan. Saan natin mababasa yan? Nung panahon na ang Sodom at Gomorrah ay nagkakasala sa Panginoon, di ba? Kung ano-ano ng mga ginagawa nila. Anong ginawa ng Panginoon? Pinaulan niya, di ba? Ng mga apoy. Ang sabi nga ng mga scientists, mga burning sulfur daw, di ba? Yung mga yan. Tapos sabi nila, bakit daw possible kaya yon na sa isang lugar lang? Sabi nila, possible daw yon kung may mga, halimbawa, bulkan, di ba, na sumabog, tapos yun ang Tapos ang amazing lang, kasi nakita nila yan ngayon na panahon natin, yung Sodom at Gomorrah, na, yun nga, as in, hindi mo pwedeng taniman, hindi mo pwedeng tirhan. Tapos nung tinry lang nila na parang sindihan, nagulat sila, nagliliyab, pumuputok talaga. So, ibig sabihin, merong chemical na parang yung flaming, tsaka parang talaga siya, umaapoy. Diba? O ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Yun nga, yung umiwas tayo sa kasalanan, umiwas tayo sa paghuhusga o punishment ng Panginoon. Kung meron tayong dapat i-repent,
i-repent natin, di ba? And sabi nga ng Bible, actually ayaw naman ng Panginoon na may naghihirap o may nagsasuffer, di ba? Na may pinapanish siya. Ang gusto ng Panginoon ay mag-come to repentance ang lahat-lahat. Di ba? Ang gusto niya, magsisi ang lahat sa mga kasalanan. Okay? Tapos last na lang, itong ang lake of fire or eternal fire. Yan. So ano ang lesson natin dyan? Di ba? Kailangan, iwasan mo ring pumunta dyan. Bakit? Kasi, ayun nga, walang hanggan yung apoy dyan. Kung yun dito, actually, parang pag kunwari napasok ka nga dito, di ba? Maya-maya o bukas makalawa, hindi mo na mararamdaman yung apoy o yung paso. Siguro, parang paunti-unti na lang, kirot na lang. Pero imagine niyo dun sa lake of fire o sa impyerno, di ba? Gaano kaya, kawalang hanggan, gaano kaya kasakit yung mararanasan ng mga tao na pumunta doon. Nung care group, kaya ako nainis, kaya ako na-prostrate, kasi parang heaven na nga yung, topic mo, pero daldalan pa rin ang daldalan yung mga tao. Parang after nun, walk out talaga ako, pero wag niyo akong gagayahin. Yung hindi ako nagpa-picture sa kanila. Parang kasi naiinis nga ako. Pero yun nga, after nun, nagsalita si Ate Mer, sabi niya, alam niyo bakit hindi niyo ma-appreciate yung heaven? Kasi hindi pa sa inyo sinasabi kung gaano ka pangit o gaano ka delikado o yung impyerno, di ba? Kaya minsan may mga pagkakataon na gano'n na ma-appreciate mo yung heaven na pine-prepare sa'yo o hinahanda sa'yo ng Diyos pag alam mo na kung ano yung mangyayari sa impyerno. And kami naman, honest kami sa inyo, di ba? Na ang mangyayari sa impyerno, walang hanggang kaparusahan, di ba? Yung mga bulati doon o uod, hindi namamatay. Papasok yun sa lahat ng butas ng katawan mo, mata, tenga, ilong, bibig, di ba? Yung sa mga baba pa, di ba? Papasok lahat ng yon. Tapos kung ano yung ginagawa mo dito ay mas matindi. Halimbawa, mahilig kang mag-isip ng masama sa lupa. Yun, hahalukayin yung utak mo. 'Di ba? Talagang yung yung ibasa, tapos kapag nagsisinungaling ka, yung dila mo hihilahin tapos tatadta rin. 'Di ba? Ngayon, parang having known that, diyan mo ma-appreciate talaga ang heaven. 'Di ba? Na dahil ayaw mo pumunta diyan, gusto ko heaven ako pumunta. 'Di ba? And yan yung iiwasan natin. Ngayon, paano maiwasan yan? Una, kailangan tumanggap ka kay Jesus. 'Di ba? Realize that you are a sinner before God. 'Di ba? Pangalawa, recognize the love of God, na mahal ka ng Diyos. Pangatlo, you must repent from all of your sins. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. At ang ibig sabihin nga ng repentance is yung total change of mind. Ibig sabihin, ay tatalikod ka sa kasalanan, haharap ka na kay Jesus. Hindi yung ikot na 360. Di ba sa C80 may ganon? Ikot, 180. Ganon. Ikot, 360. Pag 360, babalik ka. Di ba? Dapat, ang ikot mo noon, 180 lang. Talikod sa kasalanan, harap na kay Jesus. Yun ang repentance. Hindi yung nagsasorry ka lang kasi nahuli ka, nagsasorry ka lang kasi ganito ganyan, di ba? May parusa, kundi nagre-repent ka tsaka gusto mong magbago ang buhay. And pang-apat, you must receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo si Jesus. Kaya sino dito taas kamay ang may spiritual birthday na? Ayan. Halimbawa, ako kunwari, ang birthday ko spiritually, ang birthday ko, November 13, 1989. Doon ako pinanganak. Pero meron akong another birthday, February 11, 2007. Doon ko naman tinanggap si Jesus. Doon ko sinabi sa kanya na, Lord, magmula ngayon, tinatanggap na kita bilang Diyos at tagapagligtas ko. Mamuhay ka na sa akin. Ayoko na mamuhay sa sarili ko. Take over. Have it your way. Diba? And after nun, doon na nga, na-born again na ako. And actually, kaya nga, dito tayo nagkakamali. Tayong mga Catholic. Diba? Naakala natin, ang pagiging born again ay religion. Which is, ang totoo naman, ang born again ay process. Ang born again ay talagang yung changes na ginagawa ng Panginoon sa'yo. Na dahil born again ka na, di ba? Bago ka na. Di ba? Kaya yung mga kanta, sino ba kumanta nun? Yung Born This Way? Lady Gaga ba? O Taylor Swift? O hindi ko alam. Binusra? Beyonce. Binusra. Beyonce. Di ba? Ngayon, sabi ng preacher, di ba? Born this way. Kaya kailangan ma-born again ka. Di ba?
Kasi halimbawa, yung mga bakla, 'di ba? Sinasabi nila, I'm born this way. 'Di ba? Yung mga tomboy, I'm born this way. 'Di ba? Kaya kailangan ma-born again ka. 'Di ba? Kasi ginagawa pang panlaban 'yan eh. Pinanganak akong ganto. Che. 'Di ba? 'Di ba? Kaya you must be born again. 'Di ba? Yung babae, no? Tapos astig-astig. Pinanganak akong ganto, pre. Kita mo, girlfriend ko, pinanganak akong ganto. Diba? Kaya kailangan ma-born again ka. Diba? Kaya, diba si Ed Lapis, yung pastor na dating bading, naging pastor, diba? Sabi, may kanta yon, dating bading, naging maton, binago ng Panginoon. Diba? Ganun ang kanta niya noon. Kasi dati, nung di pa siya born again, ay, Mare, tara. Diba? Nung tinanggap niya na si Jesus, ay, kailangan pala, iba. Mare, tara. Basa tayong Bible. Diba? Ganun na. Binago na. Diba? Kaya, ganun din tayo sa mga, natin, yung mga sinasabi natin, I am born this way. Magagalitin talaga ako. I am born this way. Mahilig ako sa alak. Talagang pinanganak ako, ang dinedede ko, alak na. Di ba? Talagang, ang gatas ko, alak na. Hindi ganun yun. Kaya kailangan ma-born again ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mabago ka. Okay? Kaya yun, parang, ako, hindi pwedeng sabihin ni Gabi, ako, I am born this way. Di ba? Nung pinanganak ako, may barahan ako. Di ba? Kaya, ang hilig ko talaga sa tong eats. Diba? May madyong pa. Diba? Kasabay kong lumabas ang mga madyong. Hindi pwedeng ganon. Diba? Kumbaga, you must be born again. Kailangan mong ipanganak uli. Diba? Kaya nga, diba may mga testimony na ganon, Pastor, born again na ako. Alam mo ba, dati bote ng alak dala ko. Ngayon, Bible na. Diba? Oh, Pastor, bago na ako. Alam mo ba, dati ang chinichismis ko, yan, gossip. Ngayon, gospel na. Di ba? Dati ang kinukwento ko, uy, alam mo ba si Roberto? Uy, alam mo ba si Diego? Di ba? Ngayon, ang kinukwento ko, si Jesus na. Amen? Di ba? Kaya nga, sabi ni Bishop, yung mga kapitbahay nyo daw na chismosa, talagang panalunan nyo daw yan, sharean nyo. Kasi kapag ang chismosa na panalunan sa Panginoon, iba na ichichismis nila. Alam mo si Jesus, namatay siya pero nabuhay siya muli, Mare. Diba? Ito ang latest. Diba? Ayan ang imarites natin. Dapat ganun ang nangyayari. Diba? Na nababago tayo. Amen? Dating hindi ka nag-aaral, gusto mo laging palakol ang iyong grades, you must be born again. Kailangan umaabot ng 120 ang grades mo. Diba? 95. Diba? Hanggat maaari. Diba? Hindi, para yung sobra na do-donate sa katabi. Kaya, diba? Kaya kailangan talagang ma-born again tayo. Amen? Diba? Diba? Yung sa mga mag-aasawa rin na nabo-born again, diba? Ako, pastor, born again na talaga ako dati. Yung asawa ko nagpapatimpla ng kape, sinabuyang ko ng kape. Mainit. Ngayon, binibigay ko na. Diba? Amen? Amen. Diba? Ganun. Raylin. Yeah. Diba? So, ganun yung dapat na mangyari sa atin. Okay? So, kaya dapat iwasan natin yung lake of fire na yan. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, yan ang iwasan mo. Ngayon naman, meron namang mga apoy na dapat i-overcome. Ano-ano naman yon? Fire to overcome. Una, ito nga, yung the fiery furnace. Alam niyo yan, yung na kwento kay Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba, na nung sila ay binabaan, di ba, ng utos, na kapag pinatunog ang mga musical instrument na ito, lahat ng mga nasasakupan namin, kailangan lumuhod at mag-worship sa idol na ito. Si Shadrach, Meshach, Abednego, Christian, di ba, naniniwala kay Lord. Di ba? O sabi nila, kahit ano mangyari, di kami luluhod dyan sa rebultong yan. Diba? Iligtas man kami ng Panginoon o hindi, hindi kami luluhod dyan. Kaya nagalit yung hari, ganon. Painitin ng ng 20. times 2.
ang init, 'di ba? Kaya pinainit pa. Ngayon, nung nung tinapon na sila, laking gulat ng mga eyewitnesses kasi yung mga nagtapon, yun ang mga napaso, nasunog. Samantalang sila, nagulat siya, may pang-apat pa, 3 lang yung tinapon, ha? 'Di ba? Pero nagulat sila, may pang-apat na tao. Sabi niya, ba't ganun? Parang may mukhang anghel na sumasama sa kanila. 'Di ba? O ngayon, paglabas, to make the long story short, kita nila, ang description, yung suot nila, hindi nag-amoy sunog. 'Di ba? Ganon sila pinroteksyonan ng Panginoon. Ngayon, ano ang mensahe na hinahatid niyan? Ikaw ba ay nasa fiery furnace ng buhay mo? Na parang bagang ang problema ng buhay mo ay parang apoy na parang tinutupok ka. Tandaan mo lang, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. Ano sabi doon? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka malulunod, hindi ka masusunog. Amen? Yung mga problema na yan, dadaan lang yan, pero hindi yan permanente. It's temporary. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. Sunod naman, yung mga fiery trials. Ano ibig sabihin nito? Yung mga fiery trials naman, yan yung sinasabi ng Peter, na kaya tayo pinapadaan ng Diyos dyan ay para, makita kung totoo ang ating pananampalataya. 'Di ba? Kung totoo na ikaw ay naniniwala sa Diyos. Kaya alam nyo, 'di ba may nagsabi noon na ang pagsubok daw ay testing kung talaga daw ikaw ay totoo. Kung ikaw ba ay strong. 'Di ba? Ngayon, kapag ikaw ay pinadaan dyan sa fiery trial o mga pagsubok nga, ngayon nag-give up ka o sumuko ka, nagpapatunay lang yan na mahina ka nga. Pero 'di ba, malakas tayo kay Lord. 'Di ba? Kaya naniniwala tayo na yung mga fiery trial na yan ay mapapagtagumpayan natin. And kapag lumabas tayo dyan, we will come forth as gold. Nagniningning ka na. 'Di ba? Na parang ginto, pag dinarang mo yan sa apoy, anong nangyayari? Hindi nasusunog, 'di ba? Hindi umiitim. Pag tunay, ha? Pag gintong totoo, mas lalong nagsashine yan. Amen? Amen. Sunod naman is yung fiery darts of the enemy. Mababasa niyo naman yan sa Ephesians. Hindi ko nailagay yung verse, pero alam ko, matatandaan niyo naman yung mga verse na yan. Yung fiery darts of the enemy, ang ibig sabihin naman yan ay yung mga attack ng demonyo. Diba? Ito yung ginagawa mo naman lahat ng best mo, pero ina-attack ka. Parang mga nag-aapoy na palaso. Yung, diba? Tsaka, ito kaya, ang sabi ng Bible, itong dibdib natin, lagyan natin ng breastplate of righteousness kasi target ni Satan yung puso. Ang ginagawa niya dyan, nilalagyan niyan discouragement at di ba, sabi nga daw, ang pinaka naging effective na pangbagsak daw sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos, ay yung discouragement. Kaya huwag kayong papayag. Kasi kapag diniscourage ng demonyo ang isang tao, ayaw na niyan. Ayaw na kumain, ayaw ng maligo, ayaw ng tumayo, basta ayaw niya ng kumilos. Diba? Kaya kapag may mga inaatake sa inyo, nadi-discourage ka, diba? Lagi kang lalaban. Hindi. Diba? Wala, hindi mo na kaya. Hindi. I can do all things through Christ who strengthens me. Wala, hindi ka na, you are a failure. Hindi. In Christ, I am victorious. I am successful in Jesus' name. Diba? Talagang dapat, paglabanan mo. Diba? Lalong-lalo na, kunwari, minsan, kahit sa mga estudyante, naku, hindi ka naaangat. Yung top mo, hindi na mangyayari yan. Diba? Pero kapag ikaw nalawak, in Jesus' name. Diba? Ngayon, ganito ko, pero bukas, babangon ako, dudurugin kita. Diba? Talagang ganun yung sabihin mo sa demonyo. Diba? Huwag kang papayag. Okay? So, ayan yun. And sunod naman, yung fire of testing. Ito naman, yun nga. Sabi nga dyan, the fire will test the quality of each person's work. Ito naman yung pagdating naman natin ng langit. Alam nyo ba na after natin ng lahat-lahat ng ito, lahat pala ng mga ginawa natin ay padadaanin sa apoy. Ganon. Yung kunwari, sige, tignan natin ang pagtatambo rin ni Poby. Kung masusunog o kikinang.
Shing! Wow, kuminang. Totoo, ang pagtatamborin. O, yung pagtatamborin ni Althea. Shh! Ay, bakit? Ba't nasunog? Ginawa dahil sa crush. Oh, yan yung mga masusunog. Pero joke lang yun. Sample lang. Kaya dapat totoo yung mga paglilingkod natin. 'Di ba? Pure ang mga motibo natin. Na Lord, andito ko para sa iyo. Tsaka na rin sa kanya. Pogi niya eh, 'di ba? Ganda niya eh. Kasi may mga ganun, 'di ba? Na minsan, parang yun nga, kagaya kanina, yung may halo. 'Di ba? Yung parang ako, Timur, mag-outreach po ako. Yung pala, kasama kasi si Crush. Mga bata, kanta tayo ha. Diba? Talagang todo pakyut eh. Kasi katabi si Kaya, pag nasa langit na tayo, padadaanin yan. O, padaanin natin yung outreach ni Raylene, kung totoo. Shing-ning-ning-ning-ning-ning. Wow, nagniningning. Diba? Kahit gutom, nag-outreach. Yan. So, yan, kapag dumaan na yan at nakitang totoo, yan ang may reward. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, in Jesus' name, may reward ka. At ito na yung last. Ayan. Ang last natin naman ngayon ay may mga fire naman na attributed to God. Ayan. Itinatabi o inuugnay kay Lord. Una, ano daw yung mga fire na inuugnay kay Lord? Ito nga, yung sa fire, for our God is a consuming fire. Yan yung sinasabi sa Hebrew, sa verse natin kanina. Na ang ibig sabihin nga nito ay banal ang Diyos. Kaya dapat itrato natin siyang banal. Naalala niyo yung attitude ni Moses nung kaharap niya yung burning bush? Ano utos sa kanya ng Panginoon? Hubarin yung sandals. Diba? Bakit? Kasi ang lugar na kinatatayuan mo ay banal. Diba? So kung ganon, diba, na banal pala ang Panginoon, ganon din. Tayo every time na we approach the throne of grace, o kaya naman si Lord, dapat may galang tayo, may respeto tayo. Hindi tayo parang, palengkera dyan na, diba? Kailangan may paggalang. Amen? Diba? At kailangan, yung parang, minsan kasi, diba, parang masyado nating inaabuso yung grace na, kahit ano na lang tawag mo kay Lord. Diba? Pwedeng Lords, ganyan. Heavenly airpat. We come to you now. Diba? Heavenly airpat. Ano yun? Diba? Kailangan may galang pa rin, di ba? Heavenly Father, hindi mo pwedeng ganun. Yung kunwari, yung term ng mundo, di ba? Dads, dadu, di ba? Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kailangan may paggalang pa rin. Di ba? Kaya nga may sample si Lord dyan, di ba? This is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, yung reverence, ibigay natin. Okay, sunod naman, ito yung sinasabi ng Revelation 2:18. Sabi, "These things says the Son of God, he who has eyes like a flame of fire, and his feet are like shining bronze." Na si Lord daw, ang mata niya pala ay nagliliyab. 'Di ba? Yung mata niya. 'Di ba? Paano kaya 'yun, no? Imagine niyo 'yun. So ano naman ang mensahe na dala nito? Na ang mata ng Panginoon sobrang banal niya to the point na hindi siya makatingin sa mga kasalanan natin. Kaya di ba sabi nga ng Bible, hanggat maaari, i-repent na natin yung mga kasalanan natin. And di ba minsan kami nga, nararanasan din namin yon. Yung parang minsan may mga pagkakataon sa, kunwari, may mga, sinasabihan, dapat ganyan. Yung parang, alam mo yon, yung term na ang sakit sa mata, parang ganon. Ito, sakit sa mata nitong magjowa na to. Dito pa talaga holding hands. Di ba parang mga ganon. Ngayon, ganun din, kapag kunwari, nagkakasala tayo, ang sakit ng mata ng Panginoon. Kaya ang lesson dito, yung wag natin pasakitin. Una, puso ng Diyos, at syempre, yung mata ng Panginoon. Tsaka, di ba, merong sinasabi sa Bible na yung eyes ng Panginoon ay nag-go to and fro, di ba? Ibig sabihin, gumagala. Ibig sabihin, lahat ng mga gawa natin, nakikita niya. Walang lihim na hindi hayag sa Panginoon. Okay? And sunod naman, na fire na makikita natin is yung fire of Pentecost. Hindi ko na nalagyan ng title. Yan, fire of Pentecost. Kailan nangyari yan? Acts chapter 2. Diba? Pinrapisay kailan? Joel chapter 2 din. Tatandaan nyo, Acts chapter 2 nangyari, pinrapisay Joel
chapter 2. Okay? Na and afterward, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters will prophesy, di ba? Ibig sabihin, sa lahat ng laman, ibubuhos ang banal na spirito. Kaya naman nung Acts 2, nagkakatipon lang yung 120 disciples, nagpe-pray sila, maya-maya, yumanig daw ang lugar, di ba? May mga mighty rushing wind, tapos merong dilang mga apoy na dumapo sa kanila. Kaya minsan may mga kantang ganon. Ang action nila sa Holy Spirit ganon. Di ba? Kasi ganyan ang nangyari nung una. And after nun, doon na sila nakapagsalita sa iba't ibang wika, sa iba't ibang lengguwahe. Di ba? Kaya yun yung, ang ibig sabihin naman nito, hindi ka gagamitin ng Panginoon until inanoint ka na niya. Naalala nyo itong mga disciple na to, 3.5 years silang kasama ni Jesus. Dapat kung ituring sila, mga PhD na, di ba? Mga master na sa kanilang profesyon. Pero bakit kaya hindi pa sila pinago ng Panginoon? Kasi ang importante dito, ang mahalaga, dapat matanggap muna nila yung promise ng Holy Spirit. Di ba? Kasi doon sila magbabago, doon sila tatapang. Kaya ano nangyari after nyan? Yung Peter na duduwag-duwag at dinedenay si Jesus, ano nangyari? Di ba? Matapang na hinahayag na si Jesus sa maraming mga tao. Di ba? Kaya naligtas 3,000, 5,000, di ba? 10,000. Di ba? Kaya yan ang nangyayari. Kaya kapag tayo napupuspos tayo ng banal na spirito, merong mga nangyayari, di ba? Kumbaga, mga changes, transformation, di ba? And ano pa? Actually, inano rin yan, sinabi rin niya ni John the Baptist. Sabi niya, nung siya ay nabubuhay pa, sabi niya, nung nagbabaptize siya, one is coming who is mightier than I. I am not fit to untie the tongue of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Diba? So, ngayon, natupad nga rin nung Acts chapter 2. Acts chapter 2 yon. Diba? Tapos pinapaliwanag nga dyan ni John, diba? Ako, binabautismohan ko kayo, tubig. Pero, ang darating na mas malakas kaysa sa akin, babautismohan kayo sa apoy. O, ano mas malakas? Tubig, apoy. Diba? Apoy. Diba? Kaya, yung nakaraan, si Jess, diba? Yung nagtatestimony siya, yung nahihiya pa siyang sabihin. Diba? Yung, nung napospo siya ng Holy Spirit, gumulong-gulong siya. Diba? Alam naman natin si Jess, let's worship the Lord. Good morning, everyone. Diba? Talagang ganun si Jess, diba? Pero nung napuspos ng Holy Spirit, diba? Talagang inig kong inig. Diba? Kaya tayo rin, alam nyo, may magkakaroon talaga. Sabi nga ni Bishop, kapag dumating daw yung kapuspusan ng banal na spirito, yung mga mahinhin na yan, tingnan nyo, magiging ano na yan, yung sinasabi ni Ate Shell nung prayer meeting, meow. Yung mga ganun lang, magiging rawr, ganun. Diba? Kasi, puspos na ng Holy Spirit. Yung mga dating mahiyain, diba? Yung, diba? Pag nag-share ng Word of God, yan, alam niya ba? Yan. Kaya nga, kami, diba? Gusto namin, hanggat maaari, si Regine din makabalik. Kasi yun talaga ang nakita din namin na nung na-born again, kala mo, revivalist talaga din magsalita eh. Diba? Pinapaano mo lang, pinapasalita mo lang sa discipleship. At alam niya ba? Parang nahiya ako, gusto ko nang umalis eh. Mas revivalist to eh. Diba? Kaya gusto natin sana maibalik yung mga ganon, diba? Yung mga tsaka yun, kilala ko kayo eh. Talagang alam ko kung sino yung mga dinapuan na ng banal na spirito, yung talagang pinuspos na, and naniniwala ako, yun, hindi na kayo yan. Diba? Meron ng something na nagbago sa inyo. Amen? At ang kailangan nating gawin ay magpapuspos pa ng magpapuspos. Nang sa gayon, magamit na tayo ng Panginoon. Amen? Sino dito mahiyain pero gustong tumapang? Taas kamay. Amen. So therefore, kailangan matanggap mo ang banal na spirit. And also, yun nga, isa pa sa sinasabing fire is yung word of fire. Yung sinasabi ni Jeremiah, di ba? Na dahil daw yung salita ng Diyos ay parang apoy na nagliliyab sa kanyang puso, hindi niya daw mapigilan kundi isaysay, di ba? Kundi sabihin, di ba? Yung apoy na yon, yung salita na yon. Kaya dapat ganun ang mangyari sa atin. Na yung salita ng Diyos, hindi mo mapigilan, di
di ba, na hindi masabi. Sinasabi mo sa kaklase mo, sinasabi mo sa nanay mo, sa tatay mo, sinasabi mo sa katrabaho mo. Di ba? Kaya dapat yun ang mangyari sa atin. And last na lang, ito nga, ito yung inaabangan nating lahat, di ba? Yung sinasabi na yung fire ay tutupukin na yung mundo. Ito na yung end of the world na nga. And marami sa kahit mga scientists, di ba, sinasabi na nila yan, na possible talaga ang end of the world. And actually, isulat yan sa 2 Peter 3:10-12. Sabi dyan, no, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Diba? May mga nagtatanong, Pastor, bakit gugunawin ng Diyos itong langit tsaka lupa? Kasi diba, parehas, langit tsaka lupa nagkasala. Diba? Lupa, sila Eva at Adan. Langit, si Lucifer. Kaya parehas, i-destroy yan. Babaguhin. Kaya dyan napapasok yung darating ang araw, magkakaroon ng new heaven and new earth. Ngayon, ang mensahe na pinaparating niyan, niyang fire na yan, na dapat tayo, magbago na tayo. Na tayo dapat mag-ready tayo anumang oras dumating ang Panginoon. Anumang oras niya tayo sunduin, dapat ready lang tayo. Ano sabi dyan, no? Ano daw dapat meron tayong pamumuhay? Sabi, you ought to live holy and godly lives. Dapat banal at maka-Diyos ang pamumuhay natin. Kaya pag tinanong kayo, are you ready to meet thy God? Diba? Ready ka na ba na harapin ang Diyos mo? Diba? Dapat ready tayo anytime. Amen? Sige,